ang pagtulong at pagsisilbi sa kapwa ay likas sa ating mga Pilipino. Maraming kwento ng pagtulong at pagbibigay pag-asa ang hatid namin sa inyo kada linggo. Natiyak na kapupulutan ng aral at lakas para mas magsilbi pa sa bayan, Pilipinas at buong mundo. Tutok na sa panibagong kakampi ng masa. Ako po si Tony Chavez. At ako naman po si Diane Carrer. Always at your service. 2017 nang magsimula ang PUV Modernization Program. Layunin nito na mas mapaganda at mas mapaunlad pa ang transportation system ng bansa. Ngunit sa kabila ng mga adhikaing ito, nagkaroon ng maraming agam-agam ang sambayan ng Pilipino. Nais ng lahat ng mas pinaayos na transportasyon, pero hindi aarangkada ang programa kung hindi tayo lahat magkakaisa rito. Nitong January 19 ay nakapanayam natin si Chairman Andy Ortega ng Office of Transportation Cooperatives. Inilatag niya ang mga magaganap pagkatapos ng January 31 consolidations deadline. Pero nitong January 24, in-extend ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deadline hanggang sa April 30, 2024. Magandang araw po, Chairman Andy, at maraming salamat sa pagkakataon na makapanayam po namin kayo ngayong umaga. Well, Chairman, as of now, ilan po ang mga nag-consolidate ng PUV-MP natin? At ano po ang ibig sabihin ng consolidate? As of now, Tony, ang number na nag-consolidate sa buong Pilipinas, umabot na to sa 76%. Big majority, sumama na sa programa buong Pilipinas. Sa Metro Manila naman, ang nag-consolidate sa NCR is 52%, no? Out of all the entities natin dito sa Metro Manila. Pero ang kagandahan, base sa further study ng LTFRB, ang talagang nag-consolidate sa Metro Manila is around 21,000 plus. Ngunit, yung 40,000 plus na number ng prangkisa sa NCR, ang aktual na nag-register noong 2023 ay nasa 22,000 plus. So kung ibabase natin ang numero ng nag-consolidate, which is 21,000 plus, at ang numero ng talagang aktibo pa noong 2023, umabot pa ng 97% ang nag-consolidate. Ano po ang mangyayari naman doon po sa mga hindi nakapag-consolidate? Doon sa mga hindi nag-consolidate, sa deadline natin noong December 31, 2023, sila ay bibigyan natin ng isang buwan. LTFRB ay magbibigay ng buong month ng January para sila ay bibigyan ng due process. Kasi kailangan natin ibigay sa kanila yon. Sila ay bibigyan ng show cause, ibig sabihin, may itatanong ang LTFRB sa kanila kung sila ay nag-consolidate, and then sasagot sila. At pagkatapos ng proseso, kung sila talaga ay hindi nga nag-consolidate, at maglalabas ng resolution ang LTFRB para sa mga prangkisa or operator na hindi nag-consolidate, at sila ay i-revoke or ika-cancel ang kanilang prangkisa, at ito ay effective February 1. Naintindihan po natin ang na hanggang January 31 na lang po ang deadline ng mga nais magpa-consolidate. Ano po ang magiging sitwasyon ng ating transport system sa buong bansa mula February 1 hanggang sa mga susunod na araw? Dahil magkakaroon tayo ng transition mula sa consolidation, deadline, January at February 1 onwards, magtutulungan dito ang different agencies natin sa gobyerno. At iba pang grupo ay magtutulungan para ma-assure natin na magkaroon ng maayos na transition starting February 1 at magkakaroon ng mga sasakyan, magkakaroon ng mga masasakyan ang ating mga mananakay. Ang pinakamagandang kwento dito ay tuloy-tuloy ang ating programa sa modernisasyon. Hindi lang modernisasyon sa pansasakyan, ngunit reliable, convenient, at maayos at safe at maayos na experience ng ating mga mananakay dahil sa PUV-MP. Bagamat naninindigan ang pamahalaan na hindi na extend o palawigin pa ang deadline ng consolidations,
Hindi dapat magalala ang mga jeepney drivers na hindi makakaabot sa deadline. Pagdating po naman po dun sa mga drivers or operators na hindi nakapag-consolidate. On the very first place, ang nagde-decision po sa consolidation ay yung mga operators. Pero naapektuhan ng drivers kasi hindi nag-consolidate yung operators nila. Under po dito sa PUBMP, meron po tayong programa na tinatawag na Super Scholar in partnership with TESDA at meron po tayong Entrepreneur in partnership with DOLE. Yung po Super Scholar, ito po yung libreng trainings para sa mga naapektuhan ng PUBMP, yung mga hindi na, o yung mga ayaw ng o gusto nang umalis sa sektor ng transportasyon. So may libre po itong pag-aaral, mamimili po sila kung anong gusto nilang kurso na available sa TESDA. Then may libre po itong allowance. May allowance po ito, 350 pesos per day. Pwede rin po siya mag-avail ng Entrepreneur Program na kung saan ito yung livelihood project with DOLE. Kung anong gusto niyang negosyo, halimbawa gusto magtayo ng sari-sari store, bigasan, etc. Bibigyan po siya ng livelihood package si DOLE. Kung individual, merong 30,000 pesos na ibibigay si DOLE. Pero hindi po cash, kundi in the form of livelihood package kung ano yung negosyo na kanyang itatayo. Yung mga modern PUD operators po natin, yung mga kooperatiba, ay nag-ahad po naman sila ng mga drivers. So, ini-encourage namin na, o sige, magpunta kayo sa mga iba't ibang transport cooperatives na may modern PUJ na, then you can apply as driver. Maganda po na may mga programang nakahanda para po sa mga maapektuhang pong chipper at driver. No? Going back po dun sa usapin ng PUV Modernization Program, nabanggit nyo kanina, Chairman Orteca, na magiging maayos itong transition period. Ano po yung magiging papel ng OTC during this transition period po, sir? Nung nag-umpisa ang Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, ang aming transportation cooperatives ay nasa 438 lamang. But because of the consolidation, marami pong mga asosasyon na nag-convert into transportation cooperative. And as of December, ang ating mga transportation cooperative ay nasa 1,793. So dahil dumami na po at maraming galing sa asosasyon, ang OTC po ay kailangan palakasin itong mga transportation cooperatives nito. Kaya po nagsasagawa kami ng mga bagong programa kagaya po nung fleet management system, dahil nga po sa ating modernization, hindi na pwede yung individual franchise, kanya-kanyang patakbo at maintenance ng unit. So, ina-apply na po natin sa PUBMP ang fleet management system na kung saan common kung erahe, centralize ang maintenance activities, yun po yung itinuturo sa fleet management seminar. And then, magsasagawa din po tayo in coordination with the Department of Labor and Employment yung seminar on labor standards para po itong mga transportation cooperatives na ito ay hindi magkaroon ng problemang pangmanggagawa sa mga susunod na araw sa pag-manage ng kanilang mga fleet. And then magkakaroon din po kami ng monitoring ng mga nag-i-implement or nag-i-implement ng Public Utility Vehicle Modernization Program or yung may mga modernized jeepneys na kung na-manage ba nila ng maayos. Pahabol na lamang po nakatanungan, Chairman Andy, ano po ang mangyayari doon po sa mga lumang mga jeepney na hindi na po magagamit ng ating pong mga drivers, ng mga operators because of this PUV modernization program? Unang-una, meron kaming scrapping facility para dun sa mga sasakyan na hindi na roadworthy, hindi na pwede magamit. Ito ay pwedeng isurrender nila sa gobyerno at bibigyan natin sila ng karapat amount para dun sa mga sasakyan. Pero yung mga roadworthy naman, nasa kanila yon, pwede nilang gamitin, ngunit hindi na public, ngunit private use na lamang. Naunawaan din natin na sa paglabas talaga ng mga pagbabago ay marami ang naapektuhan. Chairman, ano po ang nais niyong sabihin sa ating mga mamayan hinggil po dito na marami ang pagdududa sa PUV modernization program ng ating pamahalaan? Alam mo, Tony, unang-una, nagpapasalamat kami sa inyo dahil yung ganitong klaseng pagtatanong at aming pagsasagot ay makakatulong sa ating mga mamamayan para talaga maintindihan nila ang kagandahan at importansya ng ating programa. Ang programa ng PUVMP
ay talaga para sa ating milyon-milyon na mananakay. Sabi nga ng Pangulo, it's about time na ma-experience na ng ating mga commuters ang talagang dapat nilang ma-experience in terms of safety, reliability, convenience, at para na rin sa ating environment, para environment friendly yung ating mga sasakyan. Importante dito ay sama-sama tayo. Hindi lamang yung mga operators dati or jeepney drivers, kooperatiba at korporasyon, ngunit buong gobyerno to at buong bansa natin ang dapat tulungan dahil at the end of the day, ang ating bansa ang makikinabang dito. Kailangan pa namin abutin pa ng yung ating mga ibang kasamahan na ayaw ang programa. Kailangan pa natin silang alalayan. Pero ang pinaka-importante dito ay tuloy ang programa because the country, our commuters, they deserve this program. Muli maraming salamat po, Chairman Andy Ortega. Ganun rin po sa inyo, Sir Ramil Orera at Sir Celino Geronimo sa ating po naging talakayan tungkol po sa PUV Modernization Program. Sa ating pong pagbabalik, makakausap naman po natin si LTAP President Ka Orlando Marquez. Huwag po kayong aalis. Pagbabalik pa ang at your service.